Ito lang presidente ka na mag-impeach. Wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Matthew chapter 27 verse 46. Ang basahang dination das iyong mata. And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? That is to say, my God, why hast thou forsaken me? So what is good ining kabuntagon? The seven sayings of Christ on the cross. So these were his last words while he was on the cross. The last words of a famous and admired person has always held a great interest for people. Kining mga katapusan nga pulong sa mga ilado nga mga tao, mga gitawag siya ginalantaw sa daghang mga tao unsa ilang makuha, unsa ilang mahimo nga kakuhaan og lesson ni ana nga klase sa mga tao, and even sa Bible itself, no, ang Biblia mismo naghatag og importansya sa mga sa mga last words sa uban nga mga Bible character. For example, sa gitawag og sa kinabuhi ni King David, doon na siya gitawag diha nga praise, 2 Samuel 23:1-7. Na ay gisulti din pero di ato doon, pero yung sa 2 Samuel 23 verse number 1. Ayun sa diha. Actually verse 1-7 ang mga gisulti din ha. But the praise, yung taga-ag pagtagay din is iyon diya sa verse number 1. Now, this be the last words of David. This be the last words of David. Munang verse number 1 to verse number 7. So, ang Bible naghatag og importansya sa mga makaingon nga bigatin ba o nga bugat nga klase nga mga taong inila, mga taong ilados katilingban. Even sa Bible nga tuang gibasa, naghatag siya og importansya sa last word. As example na to ning kabuntagon si King David. Nag-ingon sa Biblia, these are the last words of King David. So, makaingon ta nga unsa di ka importante ang mga last words nga atong isgutan sa kinabuhi ni Jesus Christ, unsa ni nga mga last words siya, unsay atong makuha diha nga mga lesson ni ana nga mga gipangsulti nila sa katapusan sa ilang kinabuhi. We assume that they are the summary, kining ilang mga last word, they are the summary thoughts of an entire life with nothing more to prove or to accomplish. They speak with supreme honesty. Their last words are thought to be a gift, a legacy to the living about the most important issues from that person point of view. So, mao nay gitawag og mga legacy sa ilahang entire life. Gisummarize ang ilahang legasiya. Nagisgot og kinsa sila nga klase sa pagkatao. Now, the greatest, most important words even ever spoken by a human being just before death came from the lips of Jesus while he hung upon the cross. So, munang ato ang sigutan ining kabuntagon. When we examine the four synoptic gospels, at makita din ha, we see that Jesus quoted 7 times, 7 praises
it's of the great meaning and importance for us today. So kining atong makita o mabasa nga mga praise, mga quotation ni Jesus Christ, 7 siya. Naani siya bugat nga importansya para sa ato ang kinabuhi. Halita magdugay, halita sa kitawag og i-sequence tani. Dili na to ni siya by book. Ato aning i-sequence in order sa iyahang gitawag og statement. Now, open your Bible, Luke chapter 23. So, muna ang iyang first utterance sa iyahang mga last words while naa siya sa gitawag og cross, while he was hung on the cross. Luke chapter 23, 34. 23, 34. Iyon di sa pulong sa Ginoo. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. So in that utterance, at makita din in that quotation, the praise, ang iyang pagkasulti diha, iyon siya, Father, forgive them, for they know not what they do. Kung sa ito unang makita din nga lesson sa iyahang first quotation, no? First saying ato makita while he was on the cross. First makita nato diya is the forgiving spirit. That is Luke 23:34. Doon na siya'y espiritu nga mapinasayloon. Which in our time, lisod nakakitag taong ingon ani. Doon na espiritu nga pinasayloon. Naani siya possible sa mga real Christian, no? So matindog na nga Kristohanon. Og I believe naapod siguro siya sa mga unbelieving people. Naapod ko makita ani nga mga unbelieving people nga di gyud mo dumot, di gyud mo patol bisag kung sa og daot, bisag kung sa og istorya sakit nga mga akusasyon dili mo patol. But kung mahimo manggaling na sa usa ka unbelieving nga tao, how much more sa mga Kristohanon? It should be, no? Para sa mga Kristohanon, dapat kini nga klase sa espiritu, no? The spirit, just like the spirit of Christ, kana bang iyang attitude, ang iyang dili siya ang iyang spirit da siya gitawag dili madinumtanon nga espiritu. Kung dili mapinasayloon nga espiritu or kinaiyahan. Should I say, ato makita dida. Now, kini man gud nga klase sa gitawag og kinaiyahan, di siya ordinaryo sa katao. Ang naagyud sa tao og unsay imuon sa katao, mo po na ibalos gani, labaw pa ang ibalos, mubutan ang Ginoo. Naghatag kanunay og pahimangno. Ginahatag da siya nga gitawag og usa ka pagtulunan para sa mga Kristohanon nga imingon siya, ako ang panimalos, siya dili inyo ang pagbalos, buta sabot ang Ginoo yan siya, vengeance is mine saith the Lord. Ano man kay usahay ang tao pagbuhatan og dili maayo sa iyang isikataw, labaw iyang ibalos. Kikita na niya, kita tayo sa mga nangahitabo sa mga kalye, mga road rage, at makita din istorya lang ang uban. Ang ibalo sa tao, lahi na, katunang ugnay pusil, mo na ipakita.
No, istorya ra ang gisulti sa tao, pero ang ibalo sa tao, ibtan ka nagpistola. No. Mo nay kinaiyahan sa tao. Ang ibalo sa tao, labaw kaysa unsay gihimo sa iyaha. Mo nay dili maayo nga. Mo nay ingon ang Ginoo, pasagdi kong mong balos. Vengeance is mine, saith the Lord. Kung ikaw ang mubalos, sobra man. So ako ang mubalos kay unsay ihang ihimo, mo unay ako ang muna akong punishment. So, ang Ginoo, si Kristo Jesus, naghatag og isa ka example nga we should have a forgiving spirit. Muna nga, kining matuhana, di basta-basta, sayunan kaniana, mga tao, nga galansang saya, mga tao, nga galuto saya, mga tao, nga lambo sayahag, mga tunok-tunok nga mga itawag og kining gitog Roman kuan whip din hindi basta-basta ni na anay mga kustomoy nga pag mo dapat sa panit sa tao o sa lawas sa tao mo makanat ang itawag og unod ug ang tanan dihang gani ingon pa sa according sa history, according sa nagasulti nila, murag bukog na lang si Kristo nabilin sa iyang buko-buko sa pagkalangkat sa mga sima sa latigo ining mga Roman soldiers. Pero nakuha pa niya ang pagpasaylo ni ining klase sa mga tao nga grabe kada uta. So as Christian, we should have a forgiving spirit, especially now in our dispensation of grace. Unang gitagaan ta kanunay og lesson sa Ginoo nga kinahanglan kitang magpasaylo because kita usab napasaylo na sa diyang gihimo ni Kristo Jesus ang iyahang tahas dito sa krus sa Kalbaryo. Sa iyang early ministry, sa diyang naapa siya sa iyang early ministry of Christ. Ingon siya nga ang iyang challenge sa mga tao, magpasaylo kamo, aron kamo pasayloon sa akong langit ng Amahan. Pero sa ato ang panahon karon dili. Magpasaylo kamo kay gipasaylo na kamo ni Kristo dito sa iyang kamatayon sa krus sa Kalbaryo. Mo nay ato ang panahon karon, kanindot sa tong panahon. Ang rason nga nang magpasaylo ta kay kita mismo napasaylo na. Pero sa iyang early ministry, magpasaylo kamo aron kamo pasayloon sa akong Amahan. Munay kalainan diha ang ato makita sa pulong sa Dios. That is why rightly dividing is very crucial in studying the words of truth. So, ato makita din the forgiving spirit. So, kinahanglan kita espiritu nga mapinasayloon. Doon ay mga tao nga gitawag og mga abusado, mga tao nga way mga modo sa ilang kinabuhi, mahimog mga di maayong butang sa isig ka tao. But kita nga Kristohanon, kinahanglan kita nga baton sa espiritu sa pagka mapinasayloon. So, ita magdugay din ha. Ato ta sa ikaduha nga quotation or saying nga iyang pamulong dito sa samtang dito sa krus sa Kalbaryo. And the number 2 ato makita din in the book of John 19. The second quotation or saying of Christ is in John chapter 19. John chapter 19, verse number 27. Okay, John 19, verse number 27. Yan niya, then saith he to the disciple, behold thy mother. And from that hour, that disciple took her unto his own home. Ato makita din ha, doon na siya gitawag atong ang last na ato makita din ha is the faithful son. Okay, the faithful son. Ganang atong gitawag siya faithful son. John 19:27. Wala niya gipasagdan ang iyang inahan, no? Ani nga time si Mary, wa niya gipasagdan nga
dito magpuyo ang iyang inahan sa iyang mga igsuon nga mga unbeliever. At this point of time, ang iyang mga igsuon sila ni Jude, sila ni James, uban pa nga mga kababaihan, mga unbeliever pa nga time. That is why wa niya gipiyal ang iyang inahan niadtong mga unbelieving brothers and sisters ni Jesus Christ, ani din yung mga half sister din, half brother niya, wa niya dito gipiyal. Kundi dito niya gipiyal ang iyang inahan sa iyang disciple. Nakasiguro siya nga maatiman siya nining klase sa mga tao spiritually, physically, sa tanang aspect siyang kinabuhi. I do not know ano nga time sa ilahang after ano ibang mga panahon panghitabo, di na nato mabasa ang kinabuhi ni Joseph, ang bana ni Mary. So possible nga sa mga gitanaw din ha is he was already dead ini nga panahon sa si Kristo nagilansang sa cross. Di na kakabasa sa bisan gamay nga gamay na lang ba nga paghatag o description about kay Joseph kung asa na siya. So more or mostly sa mga gitwag Bible scholar believe that Joseph at this point of time patay na siya. So wa siya laing kabinlan as a son nga siguro pinangga gini iyang inahan ani nga tay, pinangga gini ning iyang inahan, iyang gi-commit ngadto sa iyang disciple. Ikaw magatiman ani this yun siya dinha sa atong gibasa, behold siya tanawa imong inahan, and from that hour gingan niya iyang disciple said to his disciple, behold thy mother. And from that hour, that disciples, speaking of John the beloved, took her unto his own home. So si John ang iyang gipiyalan. Dili niya wala si Ginoong Hesus wa siya mibiya sa kalibutan nga iyang gipasagdan ang iyang inahan ani nga time. Iyang gipiyal sa usa ka tawo nga kasaligan nga gitawag og maatiman both physical and spiritual need sa iyang gitawag og ginika yang inahan ani nga time. Makita nga Jesus Christ even until death makita he was faithful to his family, to his responsibility sa iyang gitawag og panimalay. Ato makita din ha. So kini siya dili ni siya makita o dili siya basta-basta, especially sa atong panahon karon. Wala na, dili na our generation today is more on self-centeredness. Gani makita nato kasagaran din sa Biblia, sa Bible gina-mention, gina-describe ug unsa nga klase ang mga kabataan sa atuang panahon karon nga nagapadulong sa gitawag og katapusan nga kapanahonan sa mga gitawag last days nga gitawag sa Biblia. Ang tao maging self-centered or selfish ang tao sa ato ang kapanahonan karon. Munay kapait ug munay gitawag bag sad reality. And number 3 ato makita din nga iyang gitawag quotation or sayings sa diyang naasi sa cross. In Matthew chapter 27, man itong gibasa. Matthew chapter 27. Matthew chapter 27, verse 46 mo itong gihimo nga first gihimong text part sa iya nga last words ato makita. So sa ato ang gibasa kaniya sa ato ang text, makita nato din Matthew 27 verse number 46. According to the Bible, it says, and about the 9th hour. So, yun sila,
When we say 9th hour, that means almost 3 o'clock in the afternoon sa ato ang time. And about the 9th hour, Jesus cried. Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani, or that is to say, my God, why hast thou forsaken me? So this time, ato makita in that passage that he was the forsaken Savior. So that is in Matthew 27:46. Ngayon siya rin my God, why hast thou forsaken me? So, gano yung ana ang nahitabo? It is because the sin of the world, ang kinatibuk, ang kasalanan sa kalibutan was laid on his shoulder, was laid on his back. At makita din diha na pahimutang kang Kristo ingon sa Biblia, he became a sin for us. So ang tanan nga kasalanan sa tao iyang giangkon o iyang gidala dito sa cross sa Kalbaryo. That is why ang makita sa langit ng Amahan dili ang iyang anak, ang iyang makita dito sa cross ang sala sa mga tao. That is why God as a holy God, at makita din he could not, di siya pwedeng mutanaw sa iyang anak, kaya iya makita sa iyang anak ang sala sa mga tao. That is why he turned his back on the Lord Jesus Christ. Grabe ang nahitabo sa kinabuhi ni Jesus Christ aning yung panahon. When he needs comfort from his father, from his friend, from his family, wala siya makuha. Why? Kaya ang naa sa iya ang iyang gipasan, ang akong sala, imong sala, ang atong mga kasalanan, ang tanang sala sa kalibutan mo iyang gipasan, samtang siya dito sa krus nagdupa aron bayaran kanang silot sa tuang mga kasalanan. Grabe ang gihimo, grabe ang giagian ni Ginoong Hesus para lang kita makabaton o gitawag or mahimo lang ang gitawag kabayaran sa tuang silot sa tuang mga kasalanan, which is death. Ang bayad sa tuang sala, kamatayon. That is why Jesus Christ must die on the cross, because iyang giangkon ang atong pagkamakasasala. Unya, iya ka nang gidala sa cross. That is why siya kinahanglan mamatay ito sa cross sa Kalbaryo. That is why his father could not behold his son. Nga naman, kaya makita ang kasalanan sa mga tao. You cannot mix. God cannot mix with sin. Dili pwedeng ang Ginoo magsagol sila. Dili pwedeng ang Dios di niya na attempt kanang mga kasalanan, because he is a holy God. God has no sin. Why? Kasalanan ang Dios. That's why siya pwede muduol sa grabe ka dautan or grabe ka makasasala or kining gitawag kasalanan sa tao. Di niya pwede. Mabitan ng way makasala ito sa langit nga naman. Di pwedeng ang Dios ug ang sala maguban. That is why si Kristo nahimong biniyaan. He became the forsaken Savior at that moment of time. Di pa basta-basta naapa siya sa gitawag agony, pero gitalikdan siya. Why? Because of sin. Kung atong basahon ang book of Romans chapter 3, kini pinakanindot sa kining bersikulo sa ato ang kinabuhi when it comes to salvation. Romans 3
25 to 26. Iyon di sa pulong sa Ginoo to declare. 25, he said, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. To declare, I say, that this time his righteousness, that he might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. Can you imagine? Iyahang gidawat ang kasalanan, gibiyaan, gitalikdan sa langit ng Amahan tungod sa atong makasalanan, so that you and me mahimong just before his eyes. Through what? Through believing in his blood, ingon sa pulong sa Ginoo, which believe in Jesus. Through faith in his blood, ingon sa pulong sa Ginoo, so that you will become righteous. Iyon ang pulong sa Diyos. That is why when we believe, when we have faith in his blood, nahimo kitang righteous in the sight of God. Pagkanindot niya na, ang gihimo sa atong Diyos, atong kinabuhi. Wa kita nahimong righteous tungod kay mahayot ang tao or naghimo tag tarong nga mga buhat. Nahimo kitang righteous, it is because unsa-unsay gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, sa dang imo nang gituuhan, gisaligan sa imong kinabuhi, nahimo kitang matarong atubangan sa Dios. So that is the gift of righteousness which we have received from God. Number 4. Luke chapter 23. Yapon. So ito sa ito, Luke chapter 23, verse 39 to 43. The fourth foretelling sent. (23, 39 to 43). 49 to 43. 39 to 43. It says, and one of the malefactors which were hung railed on him, saying, if thou be Christ, save thyself unto us and us. But the other answering rebuked him, saying, dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? And we indeed justly, for we receive due reward of our deeds. But this man hath done nothing amiss. In verse 42, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. According sa mga gitawag og there's only one way, there's only one salvation from Genesis to Revelation. Oh, you see, the thief on the cross he was saved by faith alone. Mga ilang gitawag og argument. But does really faith alone at makita din ha in that passage. Now remember ani nga time, ang pinaka dako nga buhat nga ikapamatuod nimo atubangan sa Dios is kanang pagpasan nimo sa imuhang kaugalingong cross.
even Jesus Christ, the greatest work, nga maingon ta nga nahimo des kalibutan, ang iyang pagpasan sa krus, dito sa krus Kalbaryo. Sa iyang gipasan ay ang krus. That's the greatest work. O iya pa yung gipakamatyan, giulaan sa iyang dugo, gilansang siya dito sa krus sa Kalbaryo. The same ang maong tao ni ana. Kung imong tan-awon din ha, he already accepted his punishment. That means this punishment, no, kini nga penalty, kini nga punishment, angayan lang tani ingon siya. We indeed justly. Why? For we receive the due reward of our deeds, ingon siya. Angayan ta ani silutan, yan naman. Muni atong binuhatan. But this man has nothing, has done nothing amiss. So in other words, the thief on the cross, ang kauban ni Kristo diha, gidawat diha ang iyang kaparusahan. O iyang gidawat ang iyang pagpasan sa iyang cross as punishment. That is the greatest work ngayang ikapakita nga tos Ginoo. Lord, gidawat nako ang akong punishment. Kay makasasala ko. Kining isa di mo dawat. Isa yan. Ingon, if thou be Christ, save thyself and us. Luwas sa imong galinga, pilami. Buta sa butwa siya mo dawat sa parusa. Ngayang naangkon tungod sa iyang pagkadautan. Pero ang isa, yung siya, gidawat niya. Kinasing-kasing na ko, Lord, nga gidawat. Kini nga punishment. That is why ingon siya sa verse number 41. 42, yun siya. Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Can you imagine? Ang sasulti ni Jesus Christ. Today, thou shalt be with me in paradise. Yan maingon kang way trabaho ang gihimo among daotan ni tao, ang tulisan ni tao, pagkadako sa trabaho ang iyong gipakita, ikaw, naklase sa tao, kaya mo bang pasanon ang cross? Kung silutan ka sa tusi mong kasalanan, ang kuno nimo, tago-tago magayon ng uban. Kaso pa lang ha, tago-tago na. Wa pa'y punishment, gipa hamtang. Wa pa gideklara nga sad ang tinud-anay ang mga akusasyon sa mga tao. Tinuod, wala pa na gideklara sa korte nga tinuod ang inyong mga akusasyon, wala pa. Pero wala na, katago-tago na. Kining tawhanan ni kinasing-kasing gidawat ang punishment sa iyang pagkamakasala. Gipasan niya wholeheartedly ang iyahang cross as part sa iyang punishment. Maunay pinakadako nga trabaho, maunay pinakadako nga buhat nga ikapakita ngadto sa tubangan sa Dios. Yung faith alone, faith alone. That is under the law. Yun sa Biblia. That is under the law. That is not under grace. That is why faith in works kinahanglan na diha. And that the works na iyang ikapakita diha is he wholeheartedly accepted the punishment of his sin by bearing his own cross dito sa gituwa katubangan sa Ginoo. Can you imagine yan? O gisultihan sa Ginoo, gisultihan siya ni Jesus. Today, thou shalt be with me in paradise. That is important. Telling. To make public. Gi-utter Jesus Christ publicly. Today, thou shalt be with me in paradise. The foretelling sent. Gi-utter in Jesus Christ. Aking tawahanan ni. Kauban ko ni siya. In paradise. Anong gisulti ni Jesus Christ paradise? Ang gisulti din ni, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Pero nga ingon si Kristo din, today thou shalt be with me in paradise. Because in Old Testament times, ang tao, muadto sila sa gitwag paradise.
Naa sila sa paradise. And we call it Abraham's bosom. So the same. Muna atuan sa mga Old Testament sense. Nga doon na sila faith, their faith and works are required. Faith and works are required to go to this place called paradise. That is why this thief on the cross, the biggest work or the greatest work na kapakita sa Ginoo is accepting this penalty, bearing his own cross as penalty sa iyang pagkamakasala. That's the greatest work na iyang ikapakita nato sa Ginoo. So faith and works required sa gitawag o pag-adto sa gitawag paradise. But only the blood of Christ, only the blood of Christ, only the blood of Christ can take us to heaven. Lahi maning paradise, lahi po ng heaven ang gitawag. Ang langit, lahi siya kaysa paradise. But this paradise, gikuha na sa Ginoo after sa resurrection of Jesus Christ, iyan ang gibalhin sa langit. Karon nga panahon. But in olden times, gikan sa Jesus up to sa cross, that paradise, diri siya sa ilawom sa yuta. So, they went into the heart of the earth, kining silang Jesus Christ. O apila ning kining isang wa mo tuo, pero ito sa pikas kalayo. Kining isa at bang siya sa paradise. Kaya doon na may gitawag itong paradise, and then gitawag og place of torment. Makita gani na sa taong dato og kang Abraham. Nakita sa taong dato si Abraham sa pikas. Ang taong dato tuwa nagantos. Ya sila sa tuas pikas gi comfort sa Ginoo. So duha ka lugar sa diha sa gitawag og impyerno. Pero sa diyang si Kristo na banhaw, kini nga paradise, yan ang gibalhin dito sa langit. Munang pag-abot sa sulat ni Apostol Pablo, nag-iskot siya paradise, tuwa na sa langit. Kaya wala na paradise dito sa impyerno. Purely, kalayo na dito. Wala na ni, empty na, wala na, ikuha na ni Ginoong Hesus, yan ang gidala sa langit. So sa diyang si Kristo, ang kawatan namatay, they went sa kitwag paradise. But when he was resurrected, kini iyang gibalhin adto sa langit. Naman, ang iyang dugo na ula na. It's only by the blood of Christ nga ang tao ang makalag sa dito sa paraiso, sa paradise, Abraham's bosom, makaadto sa langit. Di sila kaadto og langit without the shedding blood of Christ. But their faith in works are required aron makaadto sila dito. Kung wa sila faith in works, daring ani nga panahon, di sila kaadto dito. But it requires blood, the blood of Christ, to go to heaven. Di pwedeng maadto langit without the blood of Christ. Muna napila sila ka kuan to hangtod wa ula. Ang dugo ni Kristus sa Kalbaryo, nagpabilin sila dito sa paraiso. So, muna ikaupat, number 5. Number 5, the felt suffering. At sa basahon ng una. John 19:28. John 19:28. John 19:28, ingon niya. After this, Jesus, knowing that all these things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, yun siya, I thirst. So ito makita niya, we can see the felt suffering.
John 19 so na 28. So diha napati ni Kristo ang pag-antos, grabe. He thirst, yun siya, I thirst. Yan ang pulong sino. Pero ang kadautan sa tao, tanawa ko na ang kadautan sa tao. Grabe yung pag-antos ito. Nabati na ni Kristo ang pag-antos niya sa krus sa Kalbaryo. Pero ang pagkadautan sa tao, grabe yun. Yun siya, I thirst. Pero kung sa'y gihimo, aning mga tawanan eh. Instead, tagaan siya tubig kung sa'y gihimo. Psalm 69:21. Muna siya ang prophetic statement. Kung sa'y gihimo, aning mga taong mga way balatian. Grabe ka, mga dautan. Ka mga di kuan nga klase sa kinaiya sa tao. Now, Psalm 69 verse number 21. Sa diyang si Kristo ingon, I thirst. Pero sa gimo, aning mga taong dautan, verse 21, they gave me also gall for my meat, and in my thirst they gave me vinegar to drink. They put gall and vinegar. Tears is often the result of great bodily pain. Munay ang tao mubati siya og kauhaw, sadyang dunay siya gibati nga bodily pain. Ang tao gani basta na batian niya ang sakit sa iyang lawas. Uhaw. As wounded soldiers, ito makita diha, on the battlefield experience a burning thirst for water. Tanaw mong salida. Naigos bala, wounded ang maong soldier, mangita ng tubig, ano man, maunay pagbati sa tao nga, grabe kasakit ang iyang naiaguman sa iyang lawas, dunay pain sa iyang body, munang mangita ang tao og tubig. Manang si Kristo, sa kapait ngayang giagian, gidughang ang kilid, gilatigo ang buko-buko, nga tanggal ang mga unod sa iyang buko-buko. Gibati niya ang sobrang kauhaw, nga naman, tungod sa gibati niya nga pain sa iyang lawas. Unay giagian sa tuwang Ginoo. Pero ang taong dautan, instead of giving him water daily, mga demonyo dyan kayo mga utok ng imatawanan eh. Ibig tagaan og tubig, hatagan na yun og binigar. O niya, the word gold, pait na siya. Mura na sa tuang kuan og apdo. Niya, binigar aslong. Grabe yun yung pas sa mga tao ka. Mga salbahis. O makita naman gid nila, maabot ang panahon. Inigbalik sa itong Ginoo. The felt suffering. Number 6. Kaunom. Atong kita din John 19:30. John 19:30. Verse number 30. It says, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Natumita din it is finished. Pero naapanay laing gisang gisumpay anak nga quotation sa pikas nga libro. Before that giving up his ghost, napa siya gisulti sa last niya. It is finished yung siya diha. Masa ito makita nga lesson din that means doon ay gitawag the finish salvation. So doon ay gitawag og tapos na kaluwasan.
Sa dayon si Kristo, it is finished. That means He already did what needs to be done para sa mga tao na iyang gipakamatyan dito sa krus sa Kalbaryo. Ha? That word, atong makita din ha, it is finished. That means, in other word, ang meaning niya is paid in full. Full paid. Paid in full. But pasabot bayad na. O sige, bayaran ni Kristo ang silot sa atong mga kasalanan. Nga kita untay mo antog impyerno. Pero si Kristo ang miangko niya na pinagis ang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. Insa tapos na. Bayad ko na ang tanang sala sa tao sa kalibutan. Pero daghang mga tao hangtod karon gina-insulto nila ang gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Actually, kini mga tao nga di mo angkon nga ang kaluwasan pinaagi sa gihimo ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo, unya ang kaluwasan, mayon sila nga ang kaluwasan. Kami ra di mo himo sa among kaluwasan, maghimo gid mga maayong buhat. Actually, that is very insulting, na? Atubangan sa Ginoo, insulting sa unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Grabe. Iyanak ang mga tao. Usa ka dakong insulto sa atubangan sa Dios ang pagdili, pag-ako sa tao nga ang kaluwasan niya pinaagi lang sa gihimo ni Kristo. Kay siya gyud amaning kamot siyang kaluwasan, giinsulto nila ang gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ngay pait. Grabe ang kapait. Ang kalibutan karon mag-celebrate sa kamatayon ni Kristo 28-29. Pero sige lang gyud pag-celebrate, wag kasabot unsay purpose, unsay kamatuoran sa gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo. Mo nay gituwag sad reality. Mo nay gituwag mga taong buta sa kamatuoran, nagpabiling buta hangtod karon nga insulto, gina-insulto ang unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Kay sila ra gyud kunoy makaluwa sa ilang kalag. Pait ning pa sa mga tao. Hebrews 12 verse number 2, iyon ang pulong sa Ginoo ha. Unsay gihimo ni Jesus Christ. Hebrews 12 and verse number 2. Ginapulong sino, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him did endure the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So let us, let us looking unto Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Gitapos ni Kristo. Kung si Kristo manggani itapos mo, kung siya ang pinakadako kayo ng lessons itong kinabuhi, kung si Kristo manggani mitapos sa iyang tahas dito sa krus sa Kalbaryo, we should also finish the course that is set before us. Ingon si Apostle Paul, ingon siya in the book of 2 Timothy chapter 4 verse number 7, ingon siya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So kinahanglan itong tapuson ang atuang tahas na usab. Our salvation has been already or has been done, complete, paid in full. Wa nakitay ang ngayon hunaon pa sa itong kaluwasan kay gitapos na ni Kristo. Muna nakasabuta o nakadawat kita na ng kaluwasan nga ato ang gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, ato nang nabatunan sa dang misaldi kita sa iyang gihimo dito sa krus Kalbaryo. And then we have the task, and we should complete also our task as unsay gihimo ni Kristo as an example
nga iyang tahas to save mankind, gitapos niya. Yun siya, it is finished. Number 7, ikapito. Nasa Luke chapter 23. Luke chapter 23. That is his last saying before katuningon sa John nga it is finished, and he gave up the ghost. Before he gave up the ghost, na pa say last gyud nga gisulti din ha. Luke chapter 23. Luke 23 verse number verse number 46. Here's it. Luke 23:46. It says, "And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost." So that is his final words na ito makita in the book of Luke 23:46. "Father, into thy hands I commend my spirit." What's that? That's the final submission. At makita, sa dihang nasa kalibutan. "Father, into thy hands I commend my spirit." He commend his spirit into his Father's hand. That's the last words na ito makita din ha. Sa gituwag og Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Verse number 5 to 11. Ingon ang pulong siguro niya. Philippians 2 verse 5 to 11, it says, "Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." So that is his final submission sa iyang gitawag og ministry, sa iyang buluhaton while nasa kalibutan, og tapos na niyang gibuhat, and he became obedient even to the death of the cross, according sa atong gibasa diya. So si Jesus Christ mo inihimo sa tanang butang. That's why the gospel has been now, yun siya mo ni order gituwag og marching order sa mga magtotoo kanato nga mga believers nga atong ipakuyanap, atong ipakaylap ang maong gospel nga gituwag. It is because mao ni siya ang kinatibuk ang detalye sa maayong balita nga ato karon nga na-enjoy. Ato karon dapat nga i-expand, ato karon nga i-evangelize nga tibok mga katawhan, tibok kalibutan nga naman. Mo ni siya ang gihimo ni Kristo. Mo ni siya ang gituwag detalye, pinakadetalye sa gituwag og gospel nga ato ang gi-enjoy karon sa ato ang panahon. That's the pure gospel of Christ. Mo ni siya ang pinakadetalye. All the details of the gospel. O nganong doon na kitay libreng kaluwasan, it is because unsay gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo. Mao ni mga butangan ni. Mao ni ang nahitabo
nga mga butang dito samtang siya dito sa krus sa Kalbaryo nagantos sa tumang kapait o kasakit aron lang ang tao iyahang ma-redeem, iyahang maluwas ang mga kalag sa tao nga nagapadulong sa kamatayon dito sa linaw nga kalayo sa impyerno. Na si Kristo ang mihimo niya na siya ang mihimo og libreng kaluwasan aron tagaan o dakong kasulbaran ang dakong problema sa tao nga mao ang kasalanan.